Sa Cebu City, isang motorsiklo ang nanakaw habang ito'y nakapark sa isang ospital. Ang nakakaalarma pa, ang sospek ay isang binatilyong 13 taong gulang lang na miyembro raw ng isang malaking sindikato. Nakatutok si Chona Carrion ng GMA Cebu. Sa presinto ang bagsak ng 13 taong gulang na batang ito matapos umano magnakaw ng motorsiklo sa Cebu City. Ayon sa kwento ng biktima, nagpark daw siya sa isang ospital sa Cebu City. Pero pagbalik niya, wala na raw ang kanyang motorsiklo. So inyo hanganin, i-park mo dito ka na mo'y pasyente. Now, mata pa, uli mi. Ikawat na rin. Oh, nuwa na. Tibuok na mo kayo, pangita, tanang parkinganan, wag. Inireport ng biktima ang insidente. Agad nawang nagsagawa ng follow-up operations ang pulisya. Dito na nadakip ang minor de edad na suspect. Pero depensa ng minor de edad, na-recruit lang daw siya ng isang carnapping group na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pila mo ka buo? Kami nga po, sir. Ang uban, sir, wala man rin naman sa Manila. Ha? Ang uban, wala rin nasa Manila. Nilabi ka na. Pero sa grupo mo? Pila gin mo ka buo sa inyong grupo? Kuhan mo yun, 58. Ni-pick up nila. Ya, noon, wa man sa nunong mo ano ni cooperate man jud. Nitugan nga ang motor tuas sa pagdako. Na-recover naman ang motorsiklo at naibalik sa biktima. Kasalukuyan pang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect na nakatakdang dalhin sa DSWD. Chona Carrion, nakatutok, 24 oras. Naghahanda na si Manny Pacquiao para sa kanyang pag-uwi mula sa Amerika para raw kamustahin ang mga nasalantang kababayan niya sa Sarangani. Ang kontrobersyal na resulta naman ng laban nila ni Timothy Bradley Jr. pinasisiyasat na mismo ng World Boxing Organization WBO. Nakatutok si Chino Trinidad. Isang araw bago umuwi ng Pilipinas upang alamin ang katayuan ng kanyang mga kababayan sa Sarangani na sinalanta ng flash floods, ginugol ng pambansang kamao ang kanyang oras para makalaro ang kanyang mga binatilyo. Nakita mo, relax na relax ako. Wala akong walang bagabal sa puso ko, sa isipan ko. Kasama ko yung mga anak ko, masaya kami. At tinanggap ko naman ng buong puso yung anong resulta. Nakita ano mo yung Exodus 14 verse 14. God will fight for you. God will fight for you. Just you're gonna do still. Just stand still. Kahit anong piga na gawin ko, wala akong makita o maramdamang poot kay Manny sa resulta ng kontrobersyal na pagkatalo niya kay Timothy Bradley. Kung sabi sa akin, kahit paano hindi sumama ang loob mo nung in-announce. The Holy Spirit's telling me na relax lang, whatever God's will is, accept it. Kung paano maginong tinanggap ni Pacquiao ang pagkatalo, siguradong matagal na pag-uusapan sa professional boxing. Pero ayon kay Pacman, kung nangyari ito nung mas bata-bata pa siya, baka iba raw ang inasal niya sa ibabaw ng ring. Nako, baka nagwawala na ako dun sa taas ng ring. Baka nung wala pa akong word of God sa puso ko, sa buhay ko, baka ano na doon, nagkagulo na doon sa taas ng ring. Oo, at tanggap daw niya ang naging hatol ng 2 sa 3 judges. Pero hindi ibig sabihin nito, hahayaan niyang maulit ang pangyayari sa sport na nagbigay sa kanya ng katanyagan sa buong mundo. Yung pangalan ng boxing, sino pang magtitiwala kung palaging ganito? Sinong tao magtitiwala pa sa boxing? Nananawagan ka ngayon na ibalik ang kredibilidad ng boxing, di ba? Yan ang sinasabi mo. Yes, ang kredibilidad na unti-unting nawawala dahil sa nagiging resulta sa mga laban, mga resulta ng mga desisyon. Kailangan siguro i-reforma yung boxing officials. Kaugnay nito, nag-utos ng isang masusing pagsilip sa bakbakang Pacquiao Bradley ang World Boxing Organization upang matunton kung paano nakarating sa ganong desisyon sina Dwayne Ford at CJ Roth. Ganun pa man, hindi na hihintayin ni Manny ang magiging resulta ng paunang investigasyon. Itutuon na lang daw niya ang sarili sa susunod na laban. Pinadala ko nga yung mga gamit ko kay Haplas na sabi ko, dalhin mo sa pag-uwi natin dahil ituloy-tuloy ko yung pag-exercise ko hanggang
hindi ko, yung condition ko, i-maintain ko na to para pagbalik ko sa training, Kumanda sila. umaapoy. At bago maghanda sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, may mensahe si Pacquiao sa mga kababayang nasalanta ng mga pagbaha. Darating ako sa Pilipinas ng Saturday morning, Sabado ng umaga, uwi ako dyan at para makumusta ko yung mga kababayan natin at relax lang tayo, pray and believe tayo sa Panginoon. Kasi kailangan yung faith natin, yung believe natin sa Panginoon ay hindi lang sa good times. In bad times, still the same. Hindi tayo kahit na unos bagyo man darating, we still strong in the Word of God. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Dahil sa sunod-sunod na bawas presyo, nabawi na ang itinaas na halaga sa gasolina at sa diesel mula sa lahat ng oil price hike ngayong taon. Etong good news. May isa pang rollback na inaasahan sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Natutuwa ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan, malaking tulong daw ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Magkano ho nauuwi nila? 1,000. Pero dati ho, nung mataas yung presyo ng petrolyo tapos wala pang pasukan, magkano lang ho ang kita nyo noon? Minsan 400, 300, gano'n. At posibleng sa ika-10 beses, magro-rollback na naman ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Patuloy kasi ang pagbaba ng bentahan ng langis sa world market. Kung kukwentahin ang datos mula Lunes hanggang Miyerkules, aabot sa 24 centavos ang posibleng i-rollback sa diesel. Halos piso naman kada litro ang maaaring bawas presyo sa unleaded gasoline. Yung tawag nilang debt worries doon sa Europe, malaking factor. Tapos yung mataas na stockpile sa US, meaning very low ang demand. Dumami yung stocks, walang buyer, kaya mura yung price. Sakali maging 35 hanggang 37 pesos na lang ang kada litro ng diesel, malamang daw i-rollback din ang minimum fare sa jeep. Pag tuloy-tuloy at bulusok, yung tinatawag natin na pagbaba ng presyo ng langis at umabot yan ng mga 35 pesos per liter, ay imumungkahi ulit natin yung provisional rollback. Kung ang presyo ng krudo ay aabot sa 37 pesos pababa, makakaasa po kayong ibababa namin ng 50 centimos. 7 pesos and 50 centavos ang gagawin namin dito. Ayon sa Organization of the Petroleum Exporting Countries, maraming supply ng langis ngayon. Kaya raw posibleng umabot pa hanggang sa buwan ng Hulyo ang patuloy na rollback sa presyo ng petrolyo. Pero ayon sa DOE, posible rin daw na merong negatibong epekto sa ekonomiya ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo. Maaari kasing indikasyon ito ng recession o pagbagal ng ekonomiya. Sa kabuuan, simula nitong Enero, umabot ng mahigit 7 piso ang itinaas ng presyo ng unleaded gasoline. Pero mas malaki na ang kabuuang inirollback nito na mahigit 8 piso. Ang diesel naman, umabot sa mahigit 5 piso ang kabuuang taas presyo simula noong Enero. Pero mas malaki na rin ang kabuuang inirollback na umabot ng mahigit 8 piso. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Abangan sa Amerika, lalaki tumilapon matapos mabundol ng humaharurot na kotse. Mga pawikang nanganganib ng maubos, tinatay sa tawi-tawi. At alamin kung ano ang cord blood banking at ang mga benepisyo nito. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.